Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 hindi kapani-paniwalang halamang gamot na tradisyonal na ginagamit. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang dengue fever, madalas na tinutukoy bilang breakbone fever, ay isang impeksyong dala ng lamok na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo bawat taon. Sa mga sintomas mula sa mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, hanggang sa mga pantal at pagdurugo sa mga malalang kaso, ang dengue ay maaaring parehong masakit at nagbabanta sa buhay. Habang lumalaganap ang urbanisasyon at pinalawak ng pagbabago ng klima ang abot ng lamok na Aedes aegypti, ang pangunahing vector ng virus, ang dengue ay patuloy na nagdudulot ng malubhang hamon sa kalusugan ng publiko, lalo na sa mga tropikal at subtropikal na rehiyon. Bagamat ang makabagong gamot ay nakabuo ng mga paraan upang pamahalaan ang mga sintomas ng dengue, wala pa ring tiyak na gamot na antiviral para sa sakit. Ang paggamot sa pangkalahatan ay nakatuon sa suportang pangangalaga, hydration, pahinga, at pagkontrol sa lagnat. Gayunpaman, ang mga limitasyon ng maginoo na paggamot, kasama ang lumalaking pag-aalala sa paglaban sa droga at mga side effect, ay humantong sa marami na tuklasin ng mga pantulong at alternatibong mga remedyo. Kabilang sa mga ito, ang mga halamang gamot ay nagpakita ng makabuluhang pangako, hindi lamang sa pagpapalakas ng immune system kundi sa pagtulong din sa katawan na labanan ang virus ng mas epektibo at mas mabilis na makabawi. Ang mga sistema ng tradisyonal na gamot tulad ng Ayurveda, Traditional Chinese Medicine o TCM, at iba't ibang katutubong kasanayan sa pagpapagaling ay matagal nang kinikilala ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng mga halaman. Ngayon, ang modernong pananaliksik ay nagsisimula ng patunayan kung ano ang alam ng mga sinaunang manggagamot sa loob ng maraming siglo, na ang ilang mga halamang gamot at natural na mga remedyo ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pamamahala ng mga impeksyon sa viral, kabilang ang dengue. Ang ilang mga halaman ay natagpuan upang mapahusay ang produksyon ng platelet, isang pangunahing alalahanin sa mga kaso ng dengue kung saan ang bilang ng platelet ay maaaring mapanganib na bumaba. Ang iba ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, labanan ang lagnat, o sinusuportahan ang paggana ng atay, na kadalasang nakompromiso sa panahon ng impeksyon. Tinutuklas ng video na ito ang 10 hindi kapani-paniwalang halamang gamot na tradisyonal na ginagamit, at lalong sinusuportahan ng agham, upang tumulong na pamahalaan at maibsan ang mga sintomas ng dengue fever. Mula sa malawak na tanyag na dahon ng tawa-tawa hanggang sa hindi gaanong kilala ngunit makapangyarihang mga halamang gamot tulad ng sambong at kulitis, bawat halaman sa listahang ito ay nagdadala ng kakaibang hanay ng mga katangian ng pagpapagaling. Naghahanap ka man ng mga natural na paraan para makadagdag sa medikal na paggamot o gusto mo lang bigyang kapangyarihan ang iyong sarili ng kaalaman, nag-aalok ang mga halaman na ito ng window sa kung paano makakatulong ang kalikasan sa pagbawi at katatagan. Suriin natin ang mga likas na kaalyado na ito sa paglaban sa dengue at tuklasin kung paano gumagana ang mga ito, kung paano gamitin ang mga ito ng ligtas, at kung ano ang masasabi ng siyentipikong pananaliksik tungkol sa pagiging epektibo ng mga ito. Una, tawa-tawa. Isa sa pinakakilala at malawakang ginagamit na halaman para sa dengue sa Pilipinas ay ang tawa-tawa. Ang hamak na damong ito, na kadalasang matatagpuan sa mga likod bahay at tabing daan, ay tradisyonal na pinakuluan upang maging tsaa upang makatulong na mapataas ang bilang ng platelet, muling ma-rehydrate ang katawan, at pamahalaan ang pagdurugo na nauugnay sa dengue hemorrhagic fever. Ang anecdotal na ebidensya at ilang mga paunang pag-aaral ay nagpahiwatig ng potensyal nito na mapahusay ang clotting at bawasan ang tagal ng lagnat. Pangalawa, papaya. Ang isa pang halamang karaniwang ginagamit ay papaya, partikular na ang mga dahon nito. Ang katas ng dahon ng papaya ay nakakuha ng katanyagan dahil sa mga pag-aangkin na maaari itong makabuluhang mapalakas ang mga antas ng platelet sa mga pasyente ng dengue. Ang mga dahon ay karaniwang dinudurog at ang katas ay kinukuha, bagamat ang pag-iingat ay dapat gawin dahil sa mapait na lasa nito at mga potensyal na epekto kapag natupok sa maraming dami. Sinimulan ng mga siyentipikong pagsisiyasat na tuklasin ang mga bioactive compound nito, tulad ng papain at flavonoids, na maaaring mag-ambag sa mga therapeutic effect nito. Pangatlo, bayabas.
Ang puno ng bayabas, na sagana sa buong bansa, ay nagbibigay ng higit pa sa masarap na prutas. Ang mga dahon nito ay mayaman sa bitamina C, flavonoids, at iba pang antioxidant na maaaring makatulong na mabawasan ang lagnat, suportahan ang immune system, at pamahalaan ang oxidative stress na dulot ng dengue. Ang mga decoction ng dahon ng bayabas ay madalas na ginagamit upang mabawasan ang mga sintomas at makatulong sa paggaling. Pang-apat, Lagondi. Ang Lagondi, na kinikilala ng Department of Health o DOH bilang isang halamang gamot, ay karaniwang ginagamit upang gamutin ang mga sakit sa paghinga, ngunit ang mga anti-inflammatory at analgesic na katangian nito ay ginawa itong pansuportang paggamot din para sa dengue. Maaari itong makatulong na mabawasan ang lagnat, mapawi ang sakit, at pamahalaan ang pamamaga, mga pangunahing sintomas ng sakit. Pang-5, Banaba. Ang banaba, na tradisyonal na kilala sa mga katangian nitong anti-diabetic, ay ginagamit din sa ilang probinsya upang tumulong sa pag-detox ng katawan at pagsuporta sa immune system sa panahon ng dengue. Ang mga dahon nito ay naglalaman ng corosolic acid at iba pang mga compound na nagpapakita ng antioxidant at anti-inflammatory effect, na maaaring makatulong na pamahalaan ang epekto ng viral infection. Pang-6, Sambong. Ang isa pang hindi gaanong kilala ngunit makabuluhang kultura ay ang sambong. Karaniwang ginagamit bilang diuretic at panggamot sa mga bato sa kidney, ang sambong ay maaaring tumulong sa detoxification at tumulong sa pagpapanatili ng likido, na maaaring maging alalahanin sa mga malalang kaso ng dengue. Ang kakayahan nitong suportahan ang paggana ng kidney at bawasan ang pamamaga ay ginagawa itong isang mahalagang damo sa tradisyonal na gamot na Pilipino. Pang-7, Turmeric. Ang turmeric, bagaman hindi katutubong, ay malawakang nililinang at ginagamit sa Pilipinas. Kilala sa makapangyarihang anti-inflammatory at antioxidant effect nito, ang turmeric ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng pananakit ng kasukasuan, bawasan ang lagnat, at palakasin ang kaligtasan sa sakit. Ang aktibong tambalan nito, ang curcumin, ay pinag-aralan para sa mga katangian nitong antiviral at immunomodulatory, na maaaring maging kapaki-pakinabang sa panahon ng impeksyon sa dengue. Pang-8, Malunggay. Ang malunggay, na kadalasang tinatawag na miracle tree, ay mayaman sa mga bitamina, mineral, at antioxidant. Ang pagkonsumo ng mga dahon ng malunggay, maging tiyaman o pagkain, ay maaaring makatulong na palakasin ang immune system at suportahan ang kalusugan ng dugo, na parehong kritikal kapag nakikipaglaban sa dengue. Ang iron at bitamina C na nilalaman nito ay sumusuporta din sa pagbabagong buhay ng mga pulang selula ng dugo. Pang-9, Ampalaya. Ang ampalaya o mapait na melon, isa pang staple sa Filipino herbal medicine, ay may antiviral at immune boosting properties. Bagamat pangunahing ginagamit para sa diabetes, ang potensyal nitong pahusayin ang immune response at bawasan ang pamamaga ay maaaring maging kapaki-pakinabang bilang pantulong na paggamot para sa mga sintomas ng dengue. Panghuli, Colitis. Ang colitis ay isang uri ng ligaw na spinach, ay kinukuha para sa mataas na nutritional value nito. Ang mga dahon nito ay puno ng iron, bitamina A at C, at iba pang micronutrients na makakatulong sa pagpapanumbalik ng enerhiya at tumulong sa pagbabagong buhay ng selula ng dugo sa panahon at pagkatapos ng isang episode ng dengue. Bagamat walang tiyak na lunas para sa dengue, nag-aalok ang kalikasan ng ilang halamang gamot na maaaring suportahan ang proseso ng pagpapagaling ng katawan at palakasin ang kaligtasan sa sakit. Ang mga halaman tulad ng dahon ng papaya, neem, giloy o Tinospora cordifolia, tulsi o holy basil, at dahon ng bayabas ay kilala sa kanilang mga katangian na antiviral, anti-inflammatory, at platelet boosting. Ang iba, tulad ng fenugreek, turmeric, aloe vera, golden seal, at echinacea, ay nakakatulong sa pagbabawas ng lagnat, pag-detox ng katawan, at pagpapahusay ng immune response. Mahalagang tandaan na habang ang mga halaman na ito ay nagpapakita ng mga magagandang pansuportang benepisyo, dapat itong gamitin bilang mga pantulong na remedyo sa ilalim ng medikal na patnubay, hindi bilang isang kapalit para sa propesyonal na paggamot. Ang pagkonsulta sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago gumamit ng mga herbal na remedyo ay mahalaga, lalo na sa mga malubhang kaso ng dengue.
Ang paggamit ng kapangyarihan ng mga natural na remedyong ito ng responsable ay maaaring makatulong sa pagbawi at palakasin ang depensa ng katawan laban sa virus. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.